Bago natin simulan ang part 26, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel, at sa mga nagustuhan ng ating video huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated kayo sa mga susunod pang mga video natin. Mayroon itong mga sumusunod na kasanayan. Brutal beating skill. Lahat ng atake nito ay may armor piercing effect, na nagtatanggal ng personal defense ng target. Relentless coincidence skill. Ang halimaw ay umaatake ng tuloy-tuloy at hindi napapagod. Random elemental strike skill. Sa loob ng ilang segundo, ang natanggap na elemental damage mula sa isang random na elemento ay mapapalakas at ibabalik sa umaatake. Ipinaghanda ni Sharon ang kanyang espada at sinabi, "Panahon na ba para lumabas ang boss?" Naaalala niya na ang Ghoul King's brutal beating ay isang malaking problema para sa mga manlalaro noong kanyang nakaraang buhay. Kaya nitong tamaan ang manlalaro at gawing parang basahan sa lupa sa isang atake lamang. Kahit ang pinakamalalakas na tangke ay hindi nakakatiis ng higit sa 2 tama mula sa Ghoul King. Gayunpaman, kung gagamitin mo ang iyong superior na liksi at iiwasan ang lahat ng kanyang atake, maaaring talunin ng Ghoul King kahit magkaiba pa kayo ng antas. Ngunit ngayon, naramdaman niya ang kakaibang liwanag sa likod niya, may mga kumikinang na mata na lumitaw. Isa pang halimaw ang lumapit mula sa kabilang panig. Agad na nakilala ni Sharon na ito ay isang level 15 Desert Knight na mayroong 880,000 health. May mga sumusunod itong kasanayan. Crushing blow. Bawat tama ay may kasamang crushing effect. Mabilis nitong binabawasan ang tibay ng armas ng target hanggang ito ay maging walang silbi. Relentless attack. Umaatake ito ng tuloy-tuloy ng may galit at hindi napapagod. Indestructible. Binabawasan ng kasanayang ito ang natatanggap na physical damage ng 75%. Sa alaala ni Sharon, naalala niya ang laban sa pagitan ng halimaw na ito at ng mga manlalaro noong nakaraan. Ang Sacred Brilliance Guild ay nawala ng daan-daang elite upang matalo lamang ang Desert Knight. Kumuha si Sharon ng isa pang espada at tumayo sa gitna ng 2 malalakas na halimaw. Kinabahan siya at naisip, 2 boss monsters ang sabay na lumitaw. Pagkakataon lang ba ito o ako ang kanilang target? Ngumiti siya ng bahagya at inisip na nagiging mas interesante ang laban. Sa malayo, nag-iisa lamang si Sharon laban sa 2 boss monsters. Nagsimulang magliwanag ang Desert Knight, nabalot ito ng aura ng asul na apoy. Ang halimaw ay sumigaw, "Kaaway ng hari, dapat kayong lahat ay ikulong dito." Bigla, isang buto ang lumitaw mula sa lupa, at kasunod nito, isang buong hukbo ng mga kalansay ang umakyat sa ibabaw. Ito ang kasanayang King's Dominance. Kumuha si Sharon ng Scroll of Speed Increase at nagdesisyong gamitin ito upang magkaroon ng inisyatibo. Alam niyang mahina ang mga kalansay sa physical damage, at hindi gaanong epektibo ang frost grenades laban sa kanila. Sisirain niya ang mga halimaw gamit ang kanyang espada. Nagsimulang tumakbo si Sharon patungo sa karamihan ng mga kalansay at sinimulang atakihin ang mga ito. Sa bawat hampas ng kanyang espada, ang mga kalansay ay nagkakawatak-watak. Tumalon siya ng mataas sa ere, direkta sa ibabaw ng ulo ng Desert Knight. Nang balak na niyang umatake, napansin niya ang isang kislap. Ang palako ng Ghoul King ay biglang dumaan malapit sa kanya. Naramdaman niya ang takot dahil sa sobrang lapit nito. Kahit isang magaan na hampas ng palakol na iyon ay magdudulot ng malubhang sugat. Hinampas muli ng halimaw ang kanyang palakol. Ang napakalaking sandata ay dumaan sa gilid ng ulo ni Sharon. Ginamit niya ang kasanayang defensive blade upang pigilan ang atake gamit ang kanyang espada. Isang maliwanag na kislap ang nalikha mula sa pagbangga ng kanilang mga armas. Napaatras siya mula sa lakas ng impact. Ang palakol ay halos tumama sa kanya,
ngunit agad siyang tumingin paitaas nang may alarma nang makita ang isang malaking espada na papalapit sa kanya. Iniiwasan ni Sharon ang atake, at nagsabugan ng mga sparks mula sa pagkabangga ng kanilang mga armas. Ang Desert Knight ay malakas na tumama kay Sharon, bahagyang itinutulak siya at ipinapabaon ang mga paa niya sa lupa. Nahihirapan si Sharon dahil sa lakas ng halimaw. Ang demonic flame na may katangian ng apoy ay isang napakalakas na kalaban, at hindi nagbawas ng lakas ang Desert Knight. Bukod dito, ang espada ng halimaw ay nagsimulang magliwanag at napalibutan ng mga kidlat. Nagsimulang magpanik si Sharon nang makita ang mga kidlat. Ang tibay ng kanyang Crimson Blade ay bumaba mula 85% hanggang 37%. Nag-aalala si Sharon, ang Crimson Blade ay mayroong crushing effect, at hindi ito kayang tiisin ang ganitong uri ng atake. Nang itaga ng Desert Knight ang lupa gamit ang kanyang espada, sinira nito ang lahat ng nasa paligid. Agad na ginamit ni Sharon ang gravity release at mabilis na umangat sa ere. Mabilis siyang bumangon mula sa lupa, ngunit lubhang naubos ang kanyang stamina. Alam niyang kapag ginamit ang kanyang espada upang harapin ang mga atake ng Knight, malaki ang posibilidad na masira ito. Ito na ang tunay na kahulugan ng impyernong hirap. Umupo si Sharon at naghanda upang tumalon. Ang Desert Knight ay isang purely melee boss, kaya kailangan niyang ilayo ang sarili mula dito. May kasanayang indestructibility at mataas na physical resistance ang halimaw. Mataas siyang lumipad sa ere at inihampas ang kanyang espada na may fiery aura. Gumamit siya ng elemental damage upang epektibong sugurin ang monster. Isang malaking fireball ang pinalipad mula sa espada ni Sharon, ngunit biglang lumitaw ang Ghoul King sa harapan ng Desert Knight at itinakip ang kanyang palakol. Immune siya sa apoy at kidlat, kaya't ang mga elementong pinsala ay nagmultiply at iniiwas ng monster ang atake. Habang papalapit ang fireball, nakita ni Sharon na ang apoy ay tumama sa palakol ng Ghoul King. Nang bumangga ang fireball, napansin ni Sharon na ang apoy ay mabilis na lumilipad patungo sa kanya. Agad niyang ginamit ang multiple gravity release upang mag-flip sa ere at makaiwas. Bumagsak siya sa lupa, nag-iwan ng alikabok. Ngayon, malinaw na ang Ghoul King ay may mataas na resistensya sa elemental damage, ngunit mahina sa physical defense. Kapag pinalitan ng halimaw ang kanyang elemental shell, hindi ito makakagalaw ng ilang saglit. Nakita ni Sharon na ito na ang pinakamagandang pagkakataon upang umatake. Agad siyang tumakbo patungo sa halimaw na nakapalibot sa isang barrier. Ginamit niya ang skill na wind at itinuro ang kumikislap niyang espada sa kanila. Isang Desert Knight ang lumitaw sa harap niya at ibinalik ang atake gamit ang kanyang espada. Nakita ng ating bida na naputol ang kanyang Crimson Blade at umabot sa 0 ang durability nito. Bumagsak siya sa lupa at itinapon ang kanyang espada, pagkatapos ay nagsimulang magningning siya ng maraming kuryente. Na-activate ang acceleration mode. Tumingin ang mga halimaw sa bagyong kidlat at sitsyum, at pagkatapos ay nagsimulang tumakbo ang Desert Knight pasulong na humahampas ng kanyang espada, ngunit ginamit ng ating bida ang Bonds of the Abyss at pinalibutan ng mga kadena ang patay na kalaban. Tumalan ang ating bida ng mataas, itinapon ang isang ice grenade sa halimaw, at isang malaking pader ng yelo ang tumubo mula sa lupa, na nagbabalot sa Desert Knight. Ang Ghoul King ay immune sa elemental attacks. Lumipad si Sharon patungo sa halimaw na hamampas ng kanyang pang-axe. Nag-switch ang Ghoul King sa elemental resistance. Sinubukan ng halimaw na umatake ngunit hindi tumama at gumawa ng malaking rot sa lupa. Inhampas ni Sharon ang kanyang espada at isang malaking agos ng apoy ang lumipad mula dito. Ginamit ng Ghoul King ang immunity sa apoy at kidlat pati na rin ang enhanced counterattack. Madaling nakaiwas ang ating bida at tumalon sa gilid, ngunit
Isang malaking fireball ang lumipad diretso sa Desert Knight na nakabigti sa yelo. Bumaling ang Desert Knight at hindi nakagawa ng anumang aksyon ng isang alon ng apoy ang bumalot sa kanya. Pagkatapos ng apoy ay nawala, lumipad si Sharon patungo sa kanya na humahampas ng espada. Ginamit niya ang Wind Lightning skill at nagbigay ng maraming maliwanag na atake. Nakakuha ng kaunting pinsala ang halimaw dahil sa Steadfastness skill na nag-neutralize ng incoming damage ng 75%. Nagsimulang magningning ang Desert Knight ng maliwanag na may mana at aura, at nakita ni Sharon na ang Ghoul King ay tumatakbo sa likod ng ating bida. Inilagay ng ating bida ang skill crystal sa pang-axe na papalapit na sa kanyang ulo at nagdesisyon na gamitin ito kaagad. Ngayon ang sandata ng halimaw ay may cruelty skill na lahat ng hampas ay nagwawasak ng pisikal na depensa hanggang sa ganap nitong pagkawasak. Si Sharon ay nag-release mula sa gravity at nakaiwas, at tumama ang pang-axe sa Desert Knight, binutas ang armor nito. Ngayon, ang halimaw ay hindi na makakilos. Nagdepensa ito, agad na naghanda si Sharon para umatake. Ginamit niya ang Nine-Headed Dragon Strike, isang kamanghamanghang bilang ng mga blades na tumama sa Desert Knight na nagdulot ng 877 damage bawat isa. Bumaling ang ating bida at nakita ang Ghoul King na tumatakbo. Inihagis niya ang isang frost grenade sa kanya, ngunit ang halimaw ay may immunity pa rin sa yelo at isang enhanced counterattack. Tumalon at umiwas si Sharon sa ere, naghagis ng granada sa Desert Knight at naglagay pa siya ng crystal na may gravity release skill. Isang hampas ng flaming sword ng halimaw ay winasak ang pader ng yelo. Nasa harap niya ang Ghoul King na nawalan ng kalahating ulo at napalibutan ng apoy. Isang critical hit ito. Pagkatapos, nawala ang Ghoul King at nag-iwan lamang ng alikabok sa paligid. Sinimulan ni Sharon na atakihin ito gamit ang pang-axe ng Ghoul King. Kumpiyansa siyang mananalo gamit ang galaw na iyon. Inihagis ng ating bida ang axe sa halimaw na umikot sa ere, at isa sa mga pangil ng halimaw ay nawasak na. Si Sharon ay lumilipad pababa at naghahanda upang magbigay ng sipa. Palm landing siya sa balikat ng Desert Knight at pinindot ang pang-axe pababa. Hinati niya ang halimaw sa dalawa. Ipinahayag ng sistema na matagumpay niyang napatay ang Ghoul King at nakakuha ng kabuuang 480,000 points. Dagdag pa, umabot siya sa level 10. Ang gantimpala para sa unang kill ay isang enchantment scroll. Ang Enchantment of Destruction, bawat blade strike ay maglalabas ng crushing buff na kayang ganap na sirain ang weapon ng target. Kung ang level ng target ay mas mataas kaysa sa epic, ang weapon ng target ay mag-o-overload ng 6 na segundo. Nakatanggap siya ng enchantment scroll, ang Enchantment of Rigidity. Bawat blade strike ay maglalabas ng crushing buff na kayang ganap na sirain ang armor ng target. Kung ang level ng target ay mas mataas kaysa sa epic, ang armor ng target ay mag-o-overload ng ilang segundo. Kinuha ni Sharon ang 2 scroll at labis na tuwa. Dahil ba sa paggamit ng galaw na iyon ay nanalo siya at nakakuha pa ng ganitong malakas na scroll. Ang mga ganitong scroll ay magagamit sa mga kritikal na sandali. Tiningnan niya ang apoy sa fountain at sinabi, sa wakas, dumating na ang oras. Naabot na ang layunin. Sa kanyang kamay ay isang maliwanag na apoy. Ipinahayag ng sistema na siya ay